nananahan dito. At ang buong lupain ito ay magiging sira at katigilan, at ang bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia na 70 taon. Itinitlara po ng Diyos sa kaharian ng Huda ang Babylonian captivity. Ano po ang captivity o pagkabihag? Ito po ay pagkabihag, pagkabilanggo at pagkaalipin. Ang mga Israelita po ay magiging bilanggo at alipin sa Babylonia sa loob ng 70 taon. At ang Panginoon po ang nagpasya ng 70 taong pagkabihag bilang hatol sa Huda dahil sa kanilang mga kasalanan. At ang Jerusalem po ay literal na puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya itinakda ng Diyos na ang kanyang bayan ay magbihag at alipin sa Babylonia. Ang pagkabihag po at pagkaalipin na ito ay nagsimula noong 606 BC at ito po ay natapos noong 536 BC nang iniutos ni Haring Cyrus, ang hari po ng Persia. Iniutos niya na muling itayo ang templo sa Jerusalem. At ito po ay eksaktong 70 taon katulad ng idineklara ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Napaka-interesado pong malaman kung sino ang pumunta sa captivity o sa pagkabihag, sapagkat hindi po lahat ng Juda ang pumunta. Ang Juda po ay nahati sa dalawang grupo. Ang isang pong grupo ay yung pong mga pumunta sa pagkabihag at pagkaalipin, at ang pangalawang grupo ay yung namang hindi nagpunta sa pagkabihag at pagkaalipin. At makikita natin ang kwentong ito sa 2 Hari 24 verses 10 to 16. 2 Kings chapter 24 verses 10 to 16. At ang sabi po sa talatang 14 verse 14, at kanyang dinala ang buong Jerusalem at ang lahat na prinsipe at ang lahat na makapangyarihang lalaki na may tapang sa makatuwid bagay 10,000 bihag, at ang lahat ng manggagawa at mangbabakal walang nalabi liban sa mga pinakadukha sa bayan ng lupain. Dalawang grupo po ang makikita natin dito. Ang isang grupo ay ang po mga dinala sa pagkabihag na binubuo ng mga prinsipe, binubuo po ng mga matatapang na lalaki, mga manggagawa at mga mangbabakal. Samantalang ang isang grupo po, ang pangalawang grupo ay yung mga naiwan sa lupain. At sino po itong mga naiwan sa lupain? Sila po ay pawang, mga dukha at mahihirap. Ngayon, balikan po natin ang tanda na ibinigay ng Diyos kay Propeta Jeremias tungkol sa dalawang bakol ng igos o sa dalawang basket ng igos. Ang isang bakol na puno ng mabuting igos at ang isang bakol na puno ng masamang igos. Basahin po natin muli ang ating teksto, Jeremiah 24 verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, kung paano ang mga mabuting igos na ito, gayon ko kikilalanin ang mga bihag ng Huda. Kaya mula po sa talatang ito, sino po ang mga mabuting igos? Who are the good figs? Sila po yung mga bihag ng Huda. They are the ones who have been carried away captive to Judah. Sila po ang mga mabuting igos. At nakasulat po sa Biblia ang tatlong pangunahing pagkubkob at pagkabihag ng mga Hudyo at pagkadala doon sa Babylonia, sa ilalim po ni Haring Nebuchadnezzar. Ang una po panahon at grupo ay sa paghahari ni Jehoiakim. By the way, gusto ko po magpasalamat sa aking teacher sa Divided Kingdom na si Ma'am Linda Holmes. Maraming salamat po, Ma'am Linda. Medyo naunawaan ko po ang Divided Kingdom. Salamat po. Praise the Lord. Amen? Salamat po sa Lord. At sa panahon po ito,
Tatlong grupo ng mga tao ang nagpunta doon sa Babylonian captivity. Ang una pong grupo at ang unang panahon ay sa paghahari po ni Jehoiakim, hari ng Huda. At ito'y nangyari noong 606 BC, kung saan ang propeta Daniel ay nabihag sa Babylonia kasama ang mga ibang mga nasa mataas na posisyon. Ang pangalawang grupo at ang pangalawang panahon na nabihag sa Babylonia ay sa pangatlong buwan ng paghahari ni Jeconias, ng hari ng Huda, at ito ay nangyari noong 597 BC, kung saan ang panahon ito, si Propeta Ezekiel ay napatapon sa Babylonia kasama ng mga ibang bihag. At ang pangatlong panahon at pangatlong grupo na nabihag ay noong ika-11 taon ng paghahari ni Sedekias, hari ng Huda, at ito ay nangyari noong 586 BC, kung saan ang Jerusalem at ang templo ay nasira, nawasak, at nasunog. At sa tatlong grupo pong ito, sa tatlong panahon ito, sino sa kanila ang tunutukoy na good fix o yun pong mabuting igos? Ang mga mabuting igos na tinutukoy po dito ay sa panahon ng pangalawang pagtugpo, sa second deportation of the Jews. Ito ay pagkabihag mula sa Jerusalem patungo sa Babylonia, kung saan ang propetang si Ezekiel ay napatapon kasama ng iba pang mga bihag. At ito po'y malinaw na sinasabi sa Jeremias 24:1 ang ating pong teksto. Ang Panginoon ay nagpakita sa akin at narito, 2 bakol na igos ay nakalagay sa harap ng templo. Nang ibinigay po ng Diyos ang pangitain tungkol sa 2 bakol ng igos at tungkol sa mabuting igos ay pagkatapos na nabihag si Nabucodonosor, ang hirap po sa Tagalog, English na lang, Nebuchadnezzar, kasama po ang mga prinsipe sa Huda, kasama ang mga manggagawa, mangbabakal mula sa Jerusalem at nangadala sila sa Babylonia. Ito po yung sinasabing mabuting igos, yun po ang tinutukoy po dito noong nag-report for the second time, sa second deportation of the Jews. At sino nga po ang mga mabuting igos na ito na nadalang bihag mula Huda patungo sa Babylonia? Ang sabi po ng talata ay yung mga prinsipe, yung pong mga manggagawa, yung pong mga mambabakal, craftsmen, skilled workers. Sila po, yung mga panda, yung mga smith, sila po ang nadalang bihag sa Babylonia. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ang ibig sabihin nito? Na ang mabuting igos ay ang mga masisipag, masikap, sila po yung mga abala, sila po yung mga produktibo, sila po yung mga matyagang miyembro ng komunidad. Sila po yung mga nasa kalakalan, sila yung nasa negosyo, sila yung nasa komersyo, sila po yung mga nagtatrabaho, at sila po yung mga responsable sa pamamahala ng lungsod. Sila po yung mga mabubuting sisiklan, samantalang ang mga nag-iwan sa lupain ay yung mga mahihirap. Ano po ang espiritual na aplikasyon nito sa ating buhay? Mayroon tayong espiritual na matutunan mula sa talatang ito. Pinapadaan ng Diyos ang mga masipag, masikap, mga abala, produktibo, at mga matyaga sa pagsubok ng Babylonian captivity o pagkabihag. Sino po sa atin ngayon ang alam po natin na sa ating sarili, tayo po ay mga matyaga, masipag, tayo po'y abala, hindi lang po sa natural, kundi sa espiritual. Ang isa po matutunan natin dito, pinapadaan po ng Diyos ang mga ganitong klaseng tao sa mga pagsubok sa pamamagitan ng pagdadala ng Diyos sa kanila sa captivity o sa pagkabihag. Yaong po mga masipag, ang dinadalisay, pinapabuti, at pinapakinis ng Diyos. It was the hard-working whom God refined. Nag-a-agree po ba kaya kayo doon? Wala po ako marinig na amen.
Mag-agree po tayo. Kung tayo po ay masipag, matyaga, abala po tayo, hindi lang sa natural, kundi sa spiritual man, papadaanin po tayo ng Diyos sa Babylonian captivity, sa pagkabihat, upang tayo ay dalisayin, pabutihin, at pakinisin. Pinagpapala po ng Diyos ang mga masipag. Amen po ba? Totoo po yun. At ang mga taong umiiwas po sa trabaho, sa natural man o sa spiritual, ay hindi umuunlad. Amen din po ba? Amen po ba? Amen. Sa natural man o sa spiritual, hindi po umuunlad. At makikita po natin na pinagpapala ng Diyos ang mga masipag. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Sabi po niya sa 1 Corinto 15:10, 1 Corinthians 15:10, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus, ako'y malabis na nagpagal ay sa kanilang lahat. Tayo po ba ay nag-agree na si Apostol Pablo po ay labis na nagpagal ay sa kanilang lahat? Amen. The Apostle Paul, sabi niya, I labor more than they all. At ito po yun. Siya po ay nagpagal na higit sa kanino man, sa kanila. Alam po natin, ang buhay ni Apostol Pablo, siya po ay nagtayo ng mga iglesia, siya po ay nangaral, siya ay nag-ebanghelyo, siya po ay nagpunta, naglakbay sa maraming lupain upang mag-aral, magturo, at marami po siyang dinisipulo. Ngunit ano po ang patotoo ni Apostol Pablo? Sa tingin po ba niya naging madali kay Apostol Pablo habang siya ay naglilingkod sa Panginoon? Hindi po. Hindi po naging madali sa kanya. Masipag po ang Apostol Pablo. Kaya po, ginamit siya ng Panginoon sa isang makapangyarihang paraan. Ginamit siya ng Diyos in a very mighty way. The Lord God used the Apostle Paul in a very mighty way dahil siya po ay napakasipag. At ginamit siya ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa kanyang kaharian. Ngunit sa kabila nito, siya din po ay nagdusa ng maraming bagay habang siya ay naglilingkod sa Diyos. Siya po ay naghirap habang ginagawa niya ang ministeryo. Ano po ang patotoo niya sa 2 Corinthians chapter 11 verses 25 to 27? Naranasan po ni Apostol Pablo ang pinampas, siya po ay binato, siya po ay nasa panganib sa mga ilog, nasa panganib sa mga tulisan, nasa panganib sa mga kababayan, nasa panganib sa mga hentil, nasa panganib sa bayan, nasa panganib sa mga ilang, sa dagat, at sa gitna ng mga bulaang propeta. Naranasan po niya ang magpagal, at naranasan po niya ang magkaroon ng karamdaman. Sa mga pagpupuyat, madalas po siyang nagpuyat. Siya ay nakaranas ng gutom at uhaw, at madalas siya ay nag-aayuno at nakaranas siya ng ginaw at kahubaran. Maaari niyo sabihin sa inyong sarili, ako naman nililingkod sa Panginoon. Nasa ministeryo naman ako. Ginagampanan ko yung pagkatawag ng Diyos sa aking buhay. Tinutupad ko ay sinusunod ko ang utos ng Panginoon. Ngunit sa kabila noon ay marami pang paghihirap at pagsubok. Meron po ba sa atin sa umaga nito ang maaari magsabi na, minsan nasasabi natin iyon, Lord, sumusunod naman ako sa iyo. Lord, nagpapagal naman ako sa iyo. Nasa ministeryo naman ako. Ngunit sa kabila noon, para bagang mahirap, para bagang mayroon pa rin pagsubok. Ngunit kung titignan po natin sa Apostol Pablo, ang kanyang buhay po, siya ay magandang halimbawa para sa atin. Siya ay nagpagal. Ngunit sa kabila noon, nakaranas pa rin siya ng mga paghihirap at pagsubok. Ang mga masipag, masikap, produktibo, abala, at nagbubunga sa gawain ng Diyos. Kung kayo po ay nagbubunga sa gawain ng Diyos, kung kayo po ay abala, yun po ang dinadalisay, kinikinis, at lalong pinapabuti ng Diyos
Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagdaan sa kanila sa mga pagsubok ng pagkabihag o captivity. Maaaring sa umagang ito ay mayroon po sa ating kalagitnaan na ganun po ang nararamdaman at nakaka-relate sila sa ganitong klase. It is the hard-working men and women God refines by passing them through the trials of captivity. Ngunit bakit ba pinadala ng Diyos ang mga mabuting igos sa pagkabihag? Basahin po natin muli ang teksto sa Jeremiah 24 verses 5 and 6. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kung paano ang mga mabuting igos na ito, gayon po kikilalanin ang mga bihag ng Huda na ating pinayaon mula sa dating ito na patungo sa lupain ng mga Kaldeo sa ikabubuti. Sapagkat ating itititig ang ating mga mata sa kanila sa ikabubuti. So bakit daw ipinadala ng Diyos ang mga mabuting igos sa Babylonia? For their own good. God said, "For I will set my eyes on them for good." Para sa kanilang ikabubuti. Ano ang layunin ng Diyos sa pagkabihag? Para sa kanilang ikabubuti. It is for their own good that God has sent them to Babylonian captivity. As sabi po sa talatang 5, God will acknowledge those who are carried away captive from Judah. Kikilalanin daw ng Diyos ang mga bihag mula sa Huda. At ang salitang acknowledge po dito o kikilalanin ay nangangahulugan na tingnan ng may pabor. Tingnan ng may pabor. And so God will look at the good things favorably. Titignan ng Diyos ang mga mabuting igos na may pabor. It is for their own good. Ang kanilang pagkabihag ay kailangan upang linisin at dalisayin ang bansang Israel. It is necessary to purify the nation of Israel. Ang bansang Israel po, nawala na sa kanila yung una nilang pag-ibig. Hindi na sila sumusunod sa utos ng Diyos at pinupo nila ng Diyos-Diyosan ang kanilang bayan. And so, sabi ng Diyos sa kanila sa Deuteronomy 28 verse 47, binalaan sila ng Diyos na kapag sila ay hindi naglingkod sa Diyos na may kagalakan, sila ay dadalhin sa pagkabihag. At gayon nga po ang ginawa ng Diyos sa kanila. Ang pagkabihag ng Israel ay kailangan upang ipanumbalik ang pagmamahal sa pagitan nila at ng Diyos ang kanilang heavenly bridegroom. Sapagkat ano po ang nais ng Diyos na relasyon sa Kanya at sa Kanyang bayan? Ang nais po na relasyon ng Diyos para sa Kanyang bayan at sa Kanya ay parang relasyon ng isang babaeng ikakasal sa lalaking ikakasal. At nais po ng Diyos na ito ay ipanumbalik sa kanila. At ang layunin ng Diyos sa pagdala sa pagkabihag sa Kanyang bayan ay laging nakakatulong. It is always to help them. Hindi po ito sa ikawawasak, hindi po ito sa ikasisira, hindi po ito sa ikabubuti, kundi palaging ito ay upang tulungan ang kanyang bayan. Ano po ang buod ng mensahe ni Jeremias sa Judah? Ito po makikita natin sa Jeremiah 21 verses 8 to 10. Ang sabi po ng Diyos, inilagay ko sa harap ninyo ang daan ng kabuhayan at ang daan ng kamatayan. Ang tumataan sa bayan ito ay mamamatay. Ngunit, ang sabi niya, ang lumalabas sa siya ay mabubuhay at ang kanyang buhay ay magiging sa kanya'y pinakahuli. Ano bang ibig sabihin ng Diyos? Kapag kayo ay mananatili sa bayan ito, kayo'y mamamatay. Ngunit kung kayo'y lalabas upang maging bihag sa Babylonia, kayo'y mabubuhay. Bakit po? Sapagkat ang kalooban ng Diyos para sa Judah noong mga panahon iyon
ay nasa verse 10, sapagkat itinitig ko ang mukha ko sa bayan ito sa ikasasama at hindi sa ikabubuti, sabi ng Panginoon. Ito'y ibibigay sa kamay ng hari sa Babylonia at kanyang susunugin sa apoy. Ang bayan ng Jerusalem po ay susunugin. Kaya ang sabi ng Diyos, kung kayo'y mananatili, kayo'y mamamatay. Ngunit kung kayo'y lalabas, kayo'y mabubuhay. At ang mga mabuting igos po ay sumunod. The good figs, they obey the Lord. The good figs, they obey the word of the Lord through Jeremiah. Sila po ay nagpasakop, nagpasailalim sa pagkabihag. They went into captivity. They obeyed the word of the Lord. Sila po ay masunurin sa salita ng Panginoon. Maaari natin isipin, natitiyak ko na yung mga sumusunod, hindi sila dadalhin sa pagkabihag. Naisip ba natin yon? Ay, yung mga sumusunod, hindi sila dadalhin sa pagkabihag. Ngunit po, ito ay kabaligtaran. Ang mga namumuhay sa pagsunod ang siyang napunta sa pagkabihag. Sila ang napunta sa pagkabihag upang dalisayin ang kanilang pag-ibig at mapalapit sa Panginoon. Minsan po sa natural nating isipan, ay Lord, sunurin ako sa iyo, hindi ko mararanasan yan. Hindi po ba? Minsan, Lord, sumusunod ako sa iyo, hindi ko mararanasan ang captivity. Ngunit ito po ang nangyari sa kanila. Ang sariwa at hinog na igos ay kumakatawan sa mga bihag sa Babylonia. The good figs, they refer to those who went into captivity. Hindi dahil sila ay mabuti. Sila rin po ay nagkasala sa Diyos. Sila rin po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. But their hearts, that God knew that they would respond to God. Alam ng Diyos, ang kanilang mga puso ay tutugon sa Diyos. Kaya sila ay tinawag na mga good figs o mabuting igos. Samantalang ang mga masama at bulok ng mga igos ay kumakatawan doon sa mga nanatili. Those who stay in the land, those who remain in the land. Sila yung mga nanatili sa Huda o tumakas patungong Ehipto. They were the bad figs. At ang mga tao pong ito, maaari silang naniwala na pagpapalain sila ng Diyos kapag sila ay nanatili doon sa Jerusalem. At inisip siguro nila na kapag kami ay tumakas sa Ehipto, kami ay pagpapalain ng Diyos. Ngunit ito po ay kabaligtaran. Sapagkat, sa totoo po, gagamitin ng Diyos ang pagkabihag upang dalisayin at linisin ang mga bihag. Gagamitin po ng Diyos upang dalisayin at linisin ang mga bihag. Maaari po natin akalain na tayo ay pinagpapala ng Diyos kapag ang ating buhay ay maganda. Hindi mo ba? Lord, pinagpapala mo ako kasi maganda yung aking buhay. Hindi ko mo naisip natin doon. Lord, maganda ang buhay ko, kaya pinagpapala mo ako. At maaari natin isipin na, Lord, galit ka sa akin kasi hindi maganda ang aking buhay. Ngunit minsan po, ang suliranin ay pagpapala kung ito ay nagpapalakas sa atin. Kung ito po ay magpapalapit sa atin, minsan ang suliranin ay pagpapala. Amen po kaya sa inyo? Amen po ba? Minsan po ang suliranin, pagpapala siya kung ito ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ngunit, minsan po, ang prosperity o ang kasaganaan ay sumpa kung ito ay naglalayo sa atin sa Diyos. Isa pong halimbawa, and this happened many years ago. Meron po akong isang kapitbahay na dinala ko sa Panginoon. Nilapit ko siya sa Lord at siya po ay nagsimulang dumalo sa mga gawain, sumamba, at nasabi siya, pag-pray mo ako, sabi niya, gusto ko magkaroon ng trabaho, sabi niya. Nag-pray kami. At sapagkat tapat po ang Diyos, sapagkat kabuti ang Diyos, siya po ay nagkatrabaho. Ngunit, nang siya ay nagkatrabaho na, ay nagsimula na siyang tumalipon sa Diyos. Simula na siyang hindi dumalo sa gawain, simula na siyang hindi naging mainit sa Diyos. Minsan po, yung
yung mga problema, nilalapit tayo sa Panginoon. Ngunit kung hindi po natin gagamitin yung ating kasaganaan para tayo ay malapit sa Panginoon, hindi po ito nagbubunga ng maganda. Hindi ko po sinasabing, huwag tayo manalangin na tayo pasaganain ng Lord. Amen? Mag-pray po tayo na pasaganain tayo ng God. Yun po ang prayer ko para sa aking sarili at para po sa ating lahat. Ngunit, sana po gamitin natin yung ating prosperity para sa Lord. At huwag po ito magpalayo sa atin. Ang mga nagpunta sa pagkabihag ay para bang anak na mahal ng kanyang ama at kanya itong dinisiplina habang may pag-asa pa. Para siyang bata na dinisiplina ng Diyos habang may panahon pa. Ngunit yung naiwan doon sa lupain ay para siyang anak o bata na naiwan sa kanyang sarili at wala nang pakialam sa kanya ang kanyang ama. Ano ba sabi sa Lamentations 3:27, mga panaghoy 3:27, it is good for a man that he should bear the yoke of divine disciplinary dealings in this youth. At kahit na po ang pagkabihag na hindi komportable, ito po ay para sa kanilang ikabubuti. It is for their own good. Para bang yung mga nangyari sa kanila ay para sa kanilang ikasasakit. Yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang pong karangalan, yung kanilang pong kalayaan ay nawala para sa kanilang, para bang ito sa kanilang ikawawasak. Sila po ay napahiwalay sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga kaibigan, at sila po ay nasa ilalim ng kanilang mga kaaway. Bumaba po ang kanilang espiritu, bumaba ang kanilang pananampalataya. Sila po ay na-deprive sa salita ng Diyos, sila po ay na-expose sa mga tukso. Ngunit sa kabila noon, ito po ay dinisenyo ng Diyos para sa kanilang ikabubuti. It is for their own good. Ngunit sa kabila po ng kanilang kapighatian, sila po ay nakonvict sa kabila po ng kanilang kapighatian, sa gitna po ng kanilang kapighatian, nakonvict sila sa kanilang kasalanan, na-humble sila ng Diyos, naturuan silang manalangin, lumayo sila sa kasalanan, naninig sila ng Diyos sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At kung babasahin po natin ang Biblia, paglabas po nila sa pagkabihag, sila po ay hindi na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat sila po ay nilinis ng Diyos. Kaya mas maigi na sila ay nakaranas ng kapighatian. Ang sabi po sa awit 119, verse 67, before I was afflicted, I went astray, but now your word do I keep, hearing, receiving, loving, and obeying it. Awit 119, verse 71, mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Madalas inisip po natin na kung tayo po lalakad sa pagsunod, hindi tayo makakaranas ng kahirapan o pagtitiis. Ngunit sa kabaligtaran, kung tayo po ay lalakad sa pagsunod, madalas po tayong papasok sa sinasabing school of suffering. Ngunit huwag po tayo maghakot, sapagkat napakaganda po ng layunin ng Diyos, sapagkat ang kanyang nais ay dalisayin ang ating pag-ibig, i-work out sa atin yung righteousness ng Diyos sa ating buhay. At si Job po ang halimbawa sa Biblia. Isa po siya sa pinakamatuwid na tao. Ngunit isa rin siya sa mga tao, matinding hirap ang kanyang naranasan. Bakit po? Sapagkat dinalisan ng Diyos lalo yung kanyang pag-ibig, lalong binorn out ng Diyos sa kanya yung katwiran. Ang layunin po ng pagpunta nila sa pagpabihag ay upang linisin sila sa kanilang sinful nature, sa kanilang sinful Adamic nature. Kahit na po tayo ay na-born again, mayroon pa rin po tayo sinful Adamic nature. At sa pamamagitan ng ganito, nalilinis po tayo. Bilang halimbawa po, ang alak ay nililinis sa pamamagitan ng pagsasalin-salin sa mga sisidlan. Wine has to be purified by pouring it from vessel to vessel. At ang layunin po nito ay alisin ang lata na naroon po sa ilalim ng sisidlan.
And so wine, in order to be purified, it has to be poured from vessel to vessel. Kailangan itong isalin sa mga sisidlan hanggang sa maalis ang lata na nasa ilalim ng sisidlan. Ano bang sabi sa Jeremiah 48:11 tungkol sa bansang Moab? Ang Moab natiwasay mula sa kanyang kabataan at siya'y napahinga sa kanyang mga lata na hindi napagsalin-salin sa sisidlan at sisidlan o pumasok man siya sa pagkabihag, kaya't ang kanyang lasa ay manatili sa kanya at ang kanyang bango ay hindi nababago. Ang Moab po naging self-satisfied, puno siya ng mixture, patulad siya ng isang hindi purong alak na hindi po siya nasalin sa sisidlan, sa mga sisidlan. It has not been poured from vessel to vessel at hindi mo na naranasan ang pagkabihag. The other nations, they experienced captivity, but Moab did not experience captivity. Hindi po niya naranasan na masalin from vessel to vessel. At ano pa ang sabi ng Diyos? His aroma has not changed. Ang kanyang old sinful nature ay hindi na bago at natili ang kanyang old sinful nature. Minsan po mahirap kapag tayo po ay hindi nagpasakop sa Diyos. Mahirap po sapagkat yung amoy ng lumang pagkatao ay mananatili sa atin. Yung amoy ng galit, amoy ng pagkainggit o amoy ng pagpamuli, nagiging mas malakas kapag hindi po natin hinayaan ang ating sarili na dumaan sa paglilinis ng Diyos. Kaya mahalaga po na magpasakop tayo sa Diyos kapag dinidisiplina niya tayo. Upang tayo po ay mag-qualify na dumaan sa mga captivity upang dalisayin ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po ang Moab, nag-settle down po siya, nanatili siya, nakontento siya sa kanyang spiritual na buhay. Unais po natin sumulong sa ating lakad bilang Kristiyano, hindi tayo dapat magplatong sa ating buhay Kristiyano. Huwag tayong tumigil, kundi hayaan po natin ang Panginoon upang tayo ay dalisayin. Maaari tayo maging kontento sa buhay natin, ngunit kung gusto po natin magpatuloy sa Diyos. Sino po dito ang gusto magpatuloy sa Diyos? Amen! Gusto po natin magpatuloy sa Diyos. Kailangan po natin masali from vessel to vessel until the dregs or the sediment has been removed. Kailangan po natin masali mula sa mga sisidlan patungo sa isang sisidlan. Kailangan po natin dumaan sa pagkabihag hanggang sa ang lata ng ating lumang pagkatao ay maalis. Nais po ng Panginoon na masalin tayo. From situation to situation, from trial to trial. Napansin mo ba rin ang buhay ninyo? Hindi po natatapos sa mga trials? Amen? Minsan trial after trial. Bakit? Sapagkat gusto po na tayong dalisahin ng Panginoon. That is what God wants for us. He wants us to be poured from vessel to vessel, from trial to trial, from situation to situation, until the dregs, hanggang yung latak na yon ay naalis at naging puro at dalisay. Tinanggihan po ng mga Moabita yon. Kaya yung po mga tumatanggi sa pagdadalisay at paglilinis ng Panginoon, nananatili sa kanila yung amoy ng old sinful nature. Nananatili yung amoy ng galit, nananatili yung amoy ng pagkainggit, nananatili yung amoy ng hindi pagpapatawad. At anong sinabi ng Diyos kay Moab sa Jeremiah 48:12? Kaya't narito ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking susugulin sa kanila ang mga mangbubuhos at siya ibubuhos nila at kanilang tutuloyin ang kanyang mga sisidlan at babasagin ang kanilang mga sisidlang lupa. Huwag po natin hintayin na magdala ang Diyos na mangbubuhos o magbabasag sa ating mga sisidlan. Hindi po ito para tayo dalisayin, kundi ito para masakin tayo. But let us allow the Lord that we may enter into captivity in order to purify and refine us. Ngunit sila, at sila na hindi na hinayaan ng banal na Espiritu na sila ay ibuhos sa mga sisidlan at sila rin po ay nagkukulang sa direksyon. Patulad sila ng Cain na palaboy-laboy doon sa lupain ng Nod. Ang ibig sabihin po ng Nod ay wanderer
o pag-aalagala, palaboy-laboy. Yung mga tao na tumatanggi sa paglilinis ng Diyos, sila ay walang direksyon at palaboy-laboy. Ngunit ang nagpapasakop sa Panginoon, sa captivity, ang mga sumusunod sa Panginoon, hanggang doon sa pagkabihag, sila ang nililinis ng Panginoon, sila ang dinadalisay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ngunit sa huli po, ano po ang pangako ng Diyos? Ano po ang pangako ng Diyos sa mga mabuting igos na nagpapasakop sa pagkabihag para sa kanilang ikabubuti? Basahin po natin muli ang ating teksto sa verses 6 to 7 ng Jeremiah 24. Aking dadalhin sila sa lupain ito at aking itatayo sila at hindi mo itutulak sila at aking itatatag sila at hindi mo paaalisin. Ano po ang sinasabi nito sa atin? Ito po ay pangako ng restoration. This is a promise of restoration. Muli ko silang ibabalik sa lupain ito. Muli ko silang itatatag. Muli ko silang itatanim. Ipinangako ng Diyos doon sa mga tao na nagpadaan sa pagkabihag ang pangako ng panunumbalik o ang pangako ng restoration. Sa verse 7, at aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako na ako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Ipinangako ng Diyos sa kanila na sila'y bibigyan ng bagong puso at makikilala nila ang Diyos at sila'y magiging bayan ng Diyos. Ano po ang sinasabi dito sa atin? Ito po ay pangako ng revival. God has promised ng revival. Those who have gone through captivity, those who have gone through and sa mga trials, noon mga subjected themselves to the disciplines of God, to the dealings of God, God has promised them revival. At ito ay natulad din ng pangako na ibinigay ng Diyos sa Ezekiel 36:25 to 28. At ako'y magbimisik ng malinis sa tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buong ninyong kamunihan, at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko din naman kayo ng bagong puso. Ang mahalaga po ay ang katapusan ng lahat ng bagay. Ang katapusan po ng lahat ng bagay ang mahalaga. Ito po ang mahalaga. The end of the matter. It is always the most important thing. Minsan po ang proseso ay masakit. Minsan po ang proseso kailangan natin pagdaanan ay masakit. Ngunit ang mahalaga po ay ang katapusan. Ang mahalaga po ay kung ano ang kahihinatnan nito. Sa gitna po ng kanilang pagsubok, sa gitna po ng kanilang pagkabihag, ipinangako ng Diyos ang restoration at revival. Kaya po ang katapusan ng lahat ng bagay, ito po ang pinakamahalaga. Sabi ng Diyos, lilinisin ko kayo. Kayo ay bibigyan ko ng bagong puso at muli ko kayo itatayo. Kaya ang katapusan po ng lahat ng bagay ang mahalaga. Ang proseso ay masakit, ngunit ang mahalaga, ano po ang kahihinatnan? What is the end of the matter? It is for restoration and revival. What is the end of the matter? Sa ating po mga pagsubok, alam ko po nararanasan ninyo na sa gitna ng inyong pagsubok, binibigyan kayo ng Diyos ng pangako. At ito po nangyayari sa aking buhay, na kapag ako po dumadaan sa pagsubok, binibigyan ako ng Diyos ng pangako na ito ang kanyang gustong gawin, ito ang kanyang nais gawin. Kaya po ang pangako ng Diyos ay restoration at revival. Ngunit ano po ang nangyari doon sa mga masamang ikos, those who did not subject themselves to captivity, those who remain in the land. At ang po ang sabi sa Jeremiah 24 verses 8 to 10, at kung paano ang masasamang igos na hindi makakain dahil sa napakasama. Tunay na ganito ang sabi ng Panginoon, sa kanyang kababayaan ko, si Sedekias na hari sa Huda, at ang kanyang mga prinsipe, at ang nalabi sa Jerusalem na naiwan sa lupain ito, at ang nagsisitaan sa lupain ng Ehipto, akin silang mababayaan upang mapakapay ng paruot pa rito, sa gitna ng lahat ng kaharian sa lupa sa ikasasama, upang maging kakutsaan at kalutaan. Pabiruan at sumpa sa lahat ng dagong aking pagtatabunan sa kanila at aking pararatingin ng tabak, ang kagutom ng salot sa gitna nila hanggang sa silang mga lipon sa lupain na ibinigay sa kanila at sa kanilang mga magulang. Yun po mga nanatili, sila po napatabon sa ibang lugar sa mamagitan ng tabak at tagutom. Pagkatapos ng ilang 11 taon, sinunog ang Jerusalem at ang templo. At yung pong ibang hindi nagpasakop sa pagkabihag, sa huli po sila ay pinahirapan
at ginapos. Noon po mga tumakas sa huli, dinala po sila sa pagkabihag. Sila po ay kinalat sa buong mundo sapagkat tinanggihan nilang sundin ang utos ng Diyos at magpasakop sa kanya mga hatol. Hindi mo natin kailangang maghirap dahil hindi tayo nakikinig sa tinig ng Diyos. Ngunit ano po ang pagpapala sa pagsunod? Ang sabi po sa Jeremiah 29, verses 10 to 11, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At ang verse 11 po ay madalas natin ikot sa ating sarili. Ngunit po natin kalimutan na ito po ay sinabi doon sa mga tao na inalaw nila at pinabayaan nila ang kanilang sarili na dumaan sa pagkabihag. Sabi ng Panginoon sa verse 10, pagkatapos na maganap ang 70 years, sabi ng God, I will return to you. I will visit you and I will perform my good work to you. At ang sabi ng Panginoon, because I know the thoughts that I have for you, thoughts of peace and not of evil. Maaari naman po natin ang kinit ang pangako ng Diyos kung tayo po ay dumaan sa mga paglilinis ng Diyos. Kaya po sa katapusan, sa ating po conclusion, like the good figs who obey the Lord by submitting themselves to captivity for their own good, let us yield to God when He disciplines us, so that we qualify to go into captivity, trials, or suffering, and become purified. Tayo po magpasakop sa Diyos kung tayo po dinidisiplina niya. Like wine, the Lord wants to empty us from vessel to vessel, from situation to situation, from trial to trial, so that the dregs of our carnal nature are removed. Like the good figs na nilinis ng Diyos mula sa kanilang mga Diyos-Diyosan at kung saan ay panumbalik sa kanila ang kanilang pag-ibig, tayo rin. Hayaan po natin ang ating pag-ibig ay maging dalisay sa Panginoon. We may not be bowing down before statues and idols, but in our hearts, we can have any form of idolatry. Any person or thing that takes the first place of God in our hearts is an idol. Anything, any person that takes the first place of God in our hearts is an idol. It can be a person, it can be your family, it can be your job, it can be your ambition, it can be your hobby, or it can even be your ministry. Sabi po ng Panginoon in the last days sa Matthew 24, verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. At tayo po ay nasa huling araw. We are in the last days. Do you agree that we are in the last days? And the Bible says in the last days, because of lawlessness, the love of many will wax cold. At marami po sa mga Kristiyano sa mga panahon ito, ang kanilang pag-ibig ay bumabagsak. Ang kanilang pag-ibig ay nanlalamig. But the Lord wants our love to Him and to people to remain strong until the end. Amen po ba? And so let us allow the Lord to purify us so that when the time comes na talaga ang lawlessness ay sumasagana na sa mundo, ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating pag-ibig sa mga tao ay nananatiling malakas at matibay. And so also, like the good figs, some of the good figs whose spirits have been moved and stirred by God. Ang sabi ko sa Ezra 1:5, yun po mga Israelita, whose spirits God had moved. Doon po sa mga nasa bihag. At ang iba po sa kanila, after 70 years of Babylonian captivity, God had stirred them up. God had moved them to go back to Jerusalem and rebuild the temple of God.
And so like some of them, like some of the good figs, let us be stirred up by God. Let us live our captivity. Let us live our captivity. And let us experience the restoration and revival that God had promised. Umalis po tayo. Katulad po ng mga taong na-stir up ng God. Hinilos ng Diyos. They have been stirred up by God. They have been moved by God from coming into captivity. They should not stay in the captivity. Hindi sila dapat manatili. But they have been stirred up by God. And so today, those who are in captivity, may we be stirred up by God. May we be moved by God to live our captivity because the Lord has promised restoration and revival. And so when God says restoration is coming, when God says revival is coming, let us agree with God. Sabihin natin sa Diyos, Opo, Panginoon, darating ang restoration, darating ang revival. Let us agree with Him. Let us agree with Him and say, Oh God, early will I seek You. Ikaw ang aking hahanapin. Oh God, stir up my spirit. Move me. Stir up my spirit so that I will be prepared to enter into that which You are about to do. Ang Panginoon po ay nangako ng restoration at revival doon po sa mga tao na hinayaan na ang Diyos na sila ay dalhin sa pagkabihag upang linisin. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, the end of the matter is always the most important. Restoration is coming. Revival is coming. Do you agree with God that restoration is coming? Do you agree with God that revival is coming? Hallelujah! Ito po ay pinangako ng Diyos sa atin, tayo na dumaan sa mga pagkabihag. And so this morning, gusto ko pong manalangin. At ang panalangin kong ito ay para sa dalawang grupo ng tao. I want to pray for two groups of people today. Mayroon mga tao na nararanasan nila yung prosperity, yung kasaganaan. But there are those who are in captivity. There are those who are experiencing trials and suffering. And so I want to pray today. Tayo bang tumayo? Tayo bang manalangin? Yes, Lord. Lord, I come before You in the name of Jesus. Lumalapit po kami sa pangalan ni Jesus. Panginoon, dinadalangin ko, oh God, yung mga tao na nasa prosperity. I pray for those who are in prosperity. Lord, those who have financial prosperity, those who have been blessed with good health, those who have been blessed in everything that they do, those who are succeeding, oh God, in every aspect of their lives. We thank You for them, Lord. We thank You for them, that You have blessed them, and that You are blessing them, oh God. But I pray, oh God, that they will use their prosperity for Your glory, oh God. Lord, they will use their abundance to bring You glory. Gamitin mo nila ang kanilang prosperity para sa Iyong kaharian, Panginoon. Lord, let them serve You, oh God, with their good health. Let them serve You with their healthy bodies. Let them serve You in the abundance of their finances. Lord, let them serve You in the abundance of everything that they have, oh God. Lord, may You bring glory to Your name because of them. Lord, ibigay nila ang papuri nila sa iyo, Panginoon. May You be glorified in their lives. May You use them mightily, oh God, for Your glory. And Lord, I pray for those who are in captivity today. Those of us who are in captivity today, those of us who are in trials, those who are in suffering, whether it be in health, whether it be in finances, oh God, whether it be in relationships, oh God. Father, give us the grace to remain strong, oh Lord. Give us the grace to remain strong and to yield to Your dealings, to submit to Your dealings, oh God. Lord, help us not to resist what You are doing in our lives. Lord, help us not to rebel, oh God.
Help us not to be offended with you, Lord, because your intention for us is to do us good. Your intention of God is good. Lord, allow us to see, Lord God, that you are at work in our lives. Oh God, that we have qualified ourselves to be in captivity, oh God, so that we will be purified, oh Lord. Father, let our love for you be purified, oh God, because you are the turning of right, whose love is only you, oh God, who has no earthly love. Alis mo, Panginoon, sa amin ang anumang bagay, anumang tao, Panginoon, na nagsisilbi, oh God, just goes sa aming buhay. But purify us, oh God, that we will not have any earthly love, but Lord, that we will only desire you, that you are our only love and our first love, oh God. And Lord, I pray when the time comes, oh God, that Lord, your purifying work is over, oh God, and we have gone through our trial. Lord, that you have done, oh God, a purification. Lord, stir us up once again. Move us, oh God, to get out of our captivity, Lord. Help us to get out of our captivity, oh God. Because, Lord, there is a time for everything. Meron pong panahon sa bawat bagay. Lord, there is a time to enter into captivity, oh God. But there is a time to get out of captivity. Lord, to leave our captivity. Because you have promised, oh God, that after our captivity, oh God, you will visit us. And Lord, you will perform your good work toward us, oh God. For you know the thoughts that you think toward us, oh God. Thoughts of peace and not of evil, to give us a future and hope. Lord, it is your will for us. It is your will, oh God, na bigyan kami ng pag-asa. Oh God, Lord, what a good God you are. Napakabuti kong Diyos, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, your word is true, oh God. Your word is true, and you are true to your word, oh Lord. And Lord, stir our spirits up, oh God, so that we will be prepared to enter into that which you are about to do, oh God. For you have promised, Lord, that restoration is coming. Lord, you have promised that revival is coming, oh God. Lord, you have promised restoration. You have promised revival. And Lord, we pray, oh God, that restoration will come. Lord, restoration will come and revival will come, Lord, in our own personal lives, oh God. Lord, revival will come in our family, oh God. Revival will come, oh God, in our church, oh God. Restoration and revival will come in our nation, oh Lord, and to the nations of the word of God. Lord, let revival come, oh God. Let revival come. Oh God, revival is coming, Lord, and restoration is coming. And so, Lord, stir us up, Lord. Stir us up, Lord. Move us, oh God. Stir us up, Lord, and prepare us. Ihanda mo po kami. Ihanda mo po kami, Panginoon. Move us and restore us, oh God. This we pray, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Tayo po may pinagpala ng salita ng Diyos. Amen. Alam ko po na ang Panginoon ay patuloy po nangungusap sa ating mga puso at nawa po ay tayo po ay tumugon. Tayo po ay tumugon sa panawagan ng Panginoon sa atin. So, alam ko po medyo maiksi na po yung oras natin, pero maaari po ba tayong tumayo at patuloy po natin itong iselyuhan sa puso po natin na meron po tayong pusong patuloy na nagpapasakop sa Lord. Handa po sa Panginoon na pakilos, pabago, at hayaan po natin na yung kulungan ng Lord ay mangyari po sa ating mga buhay. Minsan po tayo po ay umawit, ipagkaloob natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. At pakatandaan po natin ang mensahe ng Diyos sa atin
At kung may mga bagay po na dumarating sa ating mga buhay, alalahanin po natin kung gaano po kabuti ang Diyos sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Blessed be your name, O God. Panginoon, maraming salamat, Lord, na patuloy ka, Panginoon, na kumikilos sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinaliligtaan, Panginoon. Sa araw-araw, Panginoon, maging kami, Panginoon, nasa kadiliman, Panginoon, ng aming mga pinagdaraanan. Lord, we know that treasures in the darkness, O God. Salamat po, Panginoon, na ikaw ay patuloy na nagpapatatag sa amin, Panginoon. At ang mga pagsubok na ito, Panginoon, alam po namin, O Lord God. Lord, one day, Lord God, we will be as the butterfly, O Lord God, na paglabas niya, Panginoon, doon sa kanyang kinalagyan, Panginoon. We will be, O Lord God, beautiful butterflies, O Lord God, sapagkat, Panginoon, kami, O Lord, ay yung binago, Panginoon, kami yung binubog, O Lord God, Panginoon, ang mga pagsubok namin, mga pinagdadaanan, Panginoon, hindi nawa, Panginoon, magdala ito ng kapakitan sa aming mga buhay, kundi, Panginoon, ang kabutihan, ang kasaganaan, Panginoon, mga bagay, Panginoon, na patuloy pang magpapalapit sa amin sa iyo, O Lord God. Lord, all we pray, Lord, and ask of you today, O Lord God. Yes, Lord, we agree, O God, revive us, O God. Revive us, O Lord God. Revive us, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyo napapanahon na mensahe sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord God, na ikaw ang patuloy na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Lord, magdala ka ng pananauli sa aming mga buhay, Panginoon. Kung kami dumaan, Panginoon, sa paglalamig, Panginoon. Dumaan sa iba't ibang mga pagsubok na nagpalamig sa amin, O Lord God. Ibalik mo kami, Panginoon. Restore mo kami, O Lord God. Revive us, O Lord God. Restore us, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, blessed be your name. Yeah.
mananuli sa kanyang buhay at revival sa kanyang buhay. Guys, po kayo tawagin na lumako po sa unahan at tayo po ay mananalangin. Pagkakalaw po natin ang ating tatalaga natin, ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Sino man po na nais na maranasan niya ang patuloy na pahid ng Diyos sa kanyang buhay, inaanyayahan ko po kayo na lumako sa unahan. Hallelujah. Yes, Lord, we need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord God. We need you, Lord God, in our lives, oh God. Lord, we need you for we can do nothing without you, Lord. Hallelujah. Oh, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, revive us, Lord. Refresh us, oh God. Lord, purify us, oh Lord God. Do a quick work in our lives, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Patuloy na magpahayag. Patuloy, Panginoon,